Hello mga kapistolero, welcome back po sa aking channel. Sa araw na to, gusto ko lang i-share dun sa seminar na inattendan namin via Zoom meeting. Ah, Maganda kasi tong seminar na na-attendan namin at gusto ko lang ibahagi sa inyo para at least ma-share ko naman kung ano yung mga natutunan ko dun sa seminar. Ang title kasi ng seminar is Mindset and Awareness. Kung ikaw ay isang gun owner, mas maganda sana kung maka-attend kayo ng mga halintulad ng ganitong mga seminar at marami kayong matututunan. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Una, yung seminar na to ay kinondak na tawagin na lang natin si Tio. So, ano credentials ni Tio? Bakit siya may karapatan na mag-conduct ng ganitong seminar? Siya po ay instructor sa USCCA. Kung alam po ninyo, ang USCCA ay yung US Concealed Carry. Instructor po siya doon. At may mga ibang credentials pa siya na hindi natin pwedeng ilahad dito. Basta masasabi ko, malupit tong taong ito. At saludo ako sa kanya. So simulan natin. Unang-una, yung seminar is all about concealed carry. Ano ang dapat gawin, tapos yung mindset natin, ano dapat ang magiging mindset natin since tayo ay nagke-carry. So, ang gustong-gusto ko dung parte, yung sinabi niya na ang weapon daw natin ay yung ating kaisipan, yung mind. Yun daw ang pinaka-weapon natin. Yung firearm natin or kung ano man yung dala natin, knife or any pang protection natin, yun daw ay tools only. So, dito sa discussion natin, tatawagin na lang natin siyang tools. At isa pa sa gusto kong diniscuss namin, ano, ah, meron kasi siyang shinare na code eh. Yung awareness natin, yung situational awareness. So, ano po ba yung situational awareness? Yung situational awareness ay parang kailangan maging aware ka sa paligid mo. Hindi yung basta naglalakad ka lang sa kalsada o tapos wala ka nang pakialam kung ano yung nangyayari sa paligid mo, no? So, yung iba tinatawag natin, ay napaka-praning naman 'tong mga taong 'to. Parang praning na yung mindset ninyo. Hindi po. Hindi po pagiging praning ang meron kang situational awareness. So, isa sa na-topic nga namin ano, sa situational awareness, meron siyang codes, color codes. Meron siyang white, meron siyang yellow, meron siyang orange, and meron siyang red. At isa sa mga natutunan ko nga pala 'no, sabi nga niya, kailangan maging calm ka lang. Kailangan yung iniisip mo muna yung situation, i-a-assess mo muna. And ang pinakamagandang sinabi niya dun sa seminar, yung ating tools ay yung ating last resort na. It's between ano na, life and death. Hindi kayo yung basta-basta na bubunot at puputok ka na lang. Yung tools mo, bubunutin mo na lang at basta ka na lang mamamaril. Hindi po ganon. Gaya natin, ano, meron tayong tatlong elements ng self-defense, di ba? Na-discuss din pala namin yon yung mga elements ng self-defense. Kasi na-discuss din, nasabi din ni Charles na dito nga sa Pilipinas, meron tayong three elements ng self-defense para mapatunayan mo sa korte na talagang self-defense yung nangyari. Nagulat ako sa kanila pala, lima. Lima yung elements ng self-defense, o, di ba? Hindi, sasabihin natin, ay, Amerika yan eh. Nagkalat ang baril doon. Hindi. They still follow the law at talagang mahigpit din yung kanilang ano, criteria for self-defense. Yun lang, ang pagkakaiba, meron sila dung ano, stand your ground and castle doctrine. Sa mga lawyers, feel free to comment kung meron tayo ng ganyan dito. At isa pa sa na-discuss po namin ano, yung ano, UDA, UDA loop. Ang ibig sabihin ng UDA loop ay observe, orient, decide, and act. I-search po ninyo sa Google at mahabang diskusyonan kasi yan eh. Search nyo po, nandun naman po yun. At isa din sa mga natalakay namin ay ano, home defense. So may mga sarili din kami mga
kuro-kuro nagbigay din po kami ng mga output namin kung ano yung prepara namin para sa home defense. So kanya-kanya naman, siyempre yung bahay natin di naman pare-pareho 'no. At, tinanong nga niya sa amin kung meron kaming ano, parang panic room, not necessarily panic room pala 'no, kung meron kami bang plan na kapagka may home invasion kung ano ang dapat naming gawin. The best yung seminar na yun kasi, dun ko natutunan na talagang hangga't maaari 'no, magkaroon ka ng win-win solution. Which is hindi mo kailangang gamitin yung tools mo for a self-defense. Kung puwede namang may situation ka na puwede ka namang mag-walk away, mas maganda mag-walk away ka na lang. Maraming umattend dito sa seminar namin, eh. Dumattend din si Doc Lawrence, si Charles, si Briggs, si Sir Bot Canlas, tapos si Jason. Naging maganda yung diskusyon namin. Nalabot nga kami ng ano, eh, ng 2 oras, eh. Kasi hindi nakakainip yung ano, yung seminar na yun. Kasi talagang as in marami kang matututunan. Sorry kasi hindi ko puwedeng i-screenshot or i-share sa inyo yung mga photos ano. Ah, Mas maganda siguro kung kayo din, kung may mga gano'ng class ay makapag-attend din po kayo. Dun sa seminar namin ano, ah, maiisip mo na bilang isang gun owner, kailangan talaga maging kalmado ka. Hindi pa pwede yung ano, yung paiiralin mo yung init ng ulo mo. Kaya nga mindset awareness eh, 'di ba? Ang topic namin. Bilang isang gun owner, kailangan talaga kung ang blood pressure mo eh 150/100 eh, babaan mo na lang para everybody happy. Yung nga no, ang tools natin ay talagang court of last resort. Yung talagang wala ka nang magagawa kundi depensahan na lang ang sarili mo o kaya ang pamilya mo. At kung i-rate ko yung seminar namin kahapon, in a scale of 1 to 10, siguro hindi sa pagiging bias, ano, i-rate ko siya ng 10. Kasi para sa akin, parang bitin pa nga yung ano eh, bitin pa nga yung discussion namin eh. Sobrang daming matututunan. How I wish mai-share ko talaga sa inyong buong detalye. At kung may chance kayo na maka-attend po ng mga ganong seminar, and I hope na merong local dito sa atin na isang institution or any gun group na magkakandak po ng ganong klaseng seminar, please gawin po ninyo para sa educational purposes po ng ating mga nasa gun community. Hanggang sa muli po mga kapistolero, gusto ko lang naman pong i-share itong natutunan ko sa seminar kahapon. And salamat po sa mga nag-subscribe na po sa aking YouTube channel at pag-follow sa aking Facebook page. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at mag-follow, konting lambing lang po mga sir, mga ma'am. Sana po makapag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at makapag-follow po sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat. To God be the glory. Bye.